Ayan po, ang magandang morning sa inyong lahat mga matamsir, mga boss. At another day, another vlog, another property ang ipapakita po namin sa inyo sa araw na ito. Ito naman po ay farm resort dito po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija, located itong property na ito. So ito po ay isang hektarya o 1.3 hectare po ito o 13,000 square meter. At ito po ay yun nga po sabi ko sa inyo, farm resort. So along irrigation canal po siya. Ito po yung irrigation canal, ito po yung irrigation road. Mga ilang metro lang po ang layo po niya sa barangay cemented road. At dito po ay mga ilang ano lang po siguro, kasi meron pong ginagawang bypass po dito sa bayan ng Quiapo na ikukonekta po sa bayan po ng San Jose City, Nueva Ecija. So mahaba-habang bypass po yun. Dadaanan po niya yung bayan ng Talugtog, Muñoz, at yun na nga po yung bayan po ng San Jose. So hanggang doon po, simula po doon sa pinakalas po ng solar o poste po doon, andun na po yung boundary. Ang frontage po niya siguro nasa mga kulang-kulang 100 meters po siguro yung kanyang frontage. At andito po yung kanyang entrada o entrance o yung gate ng property. So tingnan nyo po yung mga solar po niya. Ayan po. So farm resort po ito. Meron po itong isang swimming pool. At pasukin natin para makita nyo po kung ano yung mga nasa loob ng property na ito. Ayan. So ulitin ko po, ito po ay 13,000 square meter o 1.3 hectare. Itong property na ito ay income generated na po siya. Yun po, meron pong swimming pool. May dalawang fish pond din po. So ito nga po, ito po yung gate po niya. Ayan po. Ito po yung entrada na papasok po sa property. Sa bungad pa lang po ay andito po yung mga puno ng mangga. Nasa mga 10 yung kanyang puno ng mangga. Income generated na rin po yan. At meron po itong bukid. O meron po itong nasa saka. Siguro estimate po namin na sa mga kulang-kulang isang hektarya po siguro yung kanyang nasa saka. So dito po lang po, ito po yung kanyang kanilang ginawang villa house. Ay po, at ang buong property po pala ay nabakuran na. So ang presyo po ng property nito ay meron pong, yun nga po, yung presyo po niya is 9 million. At malinis po yung kanyang titulo, no extrajudicial, naka-direct po mismo si Boss Ronald sa mismong may-ari ng property na ito. At ang sinabi po ang presyo po sa amin ay 9 million at located nga po dito sa bayan ng Quiapo. So dito nga po sila kumukuha ng patubig din po nila sa kanilang palayan. Galing po sa ano po yan, sa irrigation. At ito nga po yung kanyang bukid. Sa part na ito ay binakante po nila, tinatamnan nila ng mga gulay. At kung ano yung pwede nila itanim po dyan, may mga puno ng papaya, ratilis, mga saging, at may puno ng ano dito ng malunggay. Ayun, tignan yung papaya niya, oh. Ang daming mga puno, ang daming yung bunga, oh. Ayan, pero namumuti nga lang. Crafted po yung kanyang papaya. Meron pong puno ng Gimilina po doon. At ito po yung kanyang modern house. At saka yung mga modern kubo po niya. So yung bahay niya po, saan ito na? Container yan na, boss, oh. Container yan. Yan, container po. 3 container yung ginawa niya. Tapos yun din po, may bahay din po doon. O ano yun, staff house kaya. Tapos meron siyang, ang tawag dito, kubo. Pasensya na po, mahangin po dito sa area, malamig, kaya maganda po dito. Farm resort at dinevelop na po. Kung sakali may makakabili po, kayo na natin po magtutuloy kung ano pa yung mga gusto nyo i-develop sa property na ito. So meron po siyang pressure tank. Ito po yung kanyang deep well o source of water, deep well, nakaposo, naka-electric pump. Tapos ito yung kubo. Ayan. At meron din po silang generator po dito. Ayan. Kasama daw lahat ng gamit. Kasama lahat. At ang maganda rin po dito, lahat daw po ng gamit dito sa farm resort o kahit sa loob, lahat dito ay kasama na sa bentahan. O kasama na po sa bentahan. Pag-usapan na lang nila. So except yung dalawa, yung ano, yung ATV. So pag-uusapan na lang nila yung ATV kung sakasakali. So yung dalawang ATV po, hindi na po kasama sa bentahan, pero yung rest po na gamit ay kasama na po. Pero kung sakali daw po, pag-usapan nyo na lang daw po yung ATV kung sakasakali po.
Ayan. At ito naman po yung kanyang tambayan po nila dito, pahingahan sa tanghali. Ayan po. At dito nga po ay may semento na. At yun po yung kanyang swimming pool. Ipapakita ko po sa inyo yung swimming pool po niya. Ayan. So malinis yung titulo, buhay yung nakapangalan, no extrajudicial. At ito yung kanyang swimming pool. Isang swimming pool lang po siya, pero pinaghati po nila. Ayan, malit nga lang po yung kanyang swimming pool. Ayan po. So pwede pa kayo magtagtag kung sakasakali po kayo po makibili, kasi maluwang pa naman po yung space na tinamnan po nila ng palay. So pwede kayo magdagdag ng swimming pool po dyan, or kung ano yung magandang i-develop nyo po sa property nito. So ito yung kanyang modern house. Boss, pwede ba pasok yung modern house niya para makita yung loob? Salamat. Ganoon din yung ano, pwede rin. Sige, tingnan natin yung bawat loob ng property o loob ng bahay. Oo, ganda ng palay. So ito yung kanyang modern kubo. Ilan yung ano ba ito, boss? Ilan yung kanyang tatlo yung kwarto? Isang double deck. Yung dalawang kwarto. So ito yung unang kwarto. Buksan na lang natin. Ay po, may tao ba? So ayan po yung kanyang unang kwarto. Ayan. Ganda. Napinturahan na, may iba-ibang kulay na nilagay, may sariling breaker, at pwede kayong maglagay pa ng aircon kung sakasakali. Ayan po, naglagay na po sila ng paglalagyan ng aircon na box type. At ito rin po yung pangalawang kwarto nitong modern kubo. Ganon din po, napinturahan na, iba-ibang kulay. Ayan, at meron din pong paglalagyan ng aircon kung sakasakali. So meron silang cabinet po dito sa gitna. May mga outlet na rin po ng kuryente. May kuryente na ba ito, boss? May kuryente na? Meron. Naka-install na? So, naka-install na yung kuryente. Ayan. So, pag boss mo na naman dito, ito po yung boundary kasi ng property bakod. So, yung ibang na yan ay ibang property na po yan. So, hindi na po kasama yan sa property. Ayan, naka Ito yung switch. Yan yung switch nyo siguro. Ayan, may ilaw na. Paki-patay, boss. Paki-on. Iyan. Yun yung breaker nyo. Oh, may breaker siya dyan. Uy. So, tignan naman natin yung ibang part din ng property. Oh, yung So, ito yung CR niya siguro. CR. Tignan natin yung CR. Ayan po, dalawang CR po. Siguro ito po ay pang babae at pang lalaki. Wow, ang ganda. Ayan po, may shower na po siya. Ayan, may salamin dito. May laboratory. Ayan po, ang kanyang CR. At dito po yung kanyang paliguan. At ito rin po yung kabila. Ganun din po. Same lang po. May shower. Ayan. At maluwang yung kanyang CR. Pang babae, pang lalaki po siguro. Iyan. At dito po, meron po silang kitchen. Ayan. O dirty kitchen matawag dyan. Ayan sila o yung kung may mga guest sila dyan sila naghuhugas or na yan. At dito naman tingnan natin yung ito bukas na yata. So ito yung kanilang bahay, container van ang kanilang ginawa. Oh, ganda. Container van, tatlong container van yung dun sa kabila pinagpatong nila yung dalawang container. So dito po unang pagpasok pa lang, dining area na po agad. Yan po yung dining table, lababo, ref, kasama na po sa bentahan yung mga yan. Ayan po yung kanyang mirror, pag kumakain ka, makikita mo habang kumakain ka. Ayan, mayroong rice cooker, painitan ng tubig. Meron silang sleep type, tawag dyan? Sleep type na inverter na aircon. At meron po silang TV po dito. Ayan, siguro 32 inches yan. At yun po yung kanilang breaker. At yun, ilaw na po. Tapos yung ginamit nilang siguro ito? PVC pipe ba yan? PVC ceiling panel. Ayan. At ito yung unang kwarto na titignan natin. Ayan po, double deck po siya. Ayan po, naka na rin po yung kanyang tawag ba dyan? Korean, tawag dyan eh. Ayan, basta yun na yun. Basta yung nakakalam yun na yun. Ayan po, double deck. Ayan, at ito po yung CR. Ayan, yung CR po niya.
So CR na ito ng 2 kwarto. Opo. CR na ng 2 kwarto to. So mayroon siyang shower, lavatory. Ayan, at ito po yung kanyang yan po. Okay. Pinapakayos ko sa kanya eh. So ito naman po yung bukas ba to? Nakalak. Nakalak. Ay nako. So hindi natin mapasok yung ano kasi nakalak daw po. Pero 2 yung kwarto po niya. So ito boss, ano yung pintuan na ito? Sa dyan din po yan, palabas. Palabas din. Okay. Pero nakaano lang. Nakalak na. Para sa taas. Oh, let's go. Sa kabila. Sa taas daw, sa taas sa kanyang rooftop. Okay. So pag-akyat, meron silang bakal na hagdan papunta po sa kanyang rooftop at sa isang kwarto po dito sa taas. Baka ito yung pinaka master bedroom siguro. Tignan nyo po kung gaano kaganda yung view po dito sa taas. At ito po yung kanyang ano tawag dito boss? Flooring, bakal. Tsaka yung ano po niya, naka-glass. At ito po yung view sa taas. Ang ganda tignan. Oh my god. Sa lagang 9 million mabibili mo na ito. Kung tatanungin nyo po kung negotiable po yung price, hindi ko po masasagot. Mas maganda po makausap nyo po yung mismong may-ari ng property, at kung gusto nyo tawaran pa yung presyo, yung mismong may-ari po ang kakausapin natin. Ayan. So kasama pa yung 2 kubo po na yon. 2 po yung kanyang fish pan, kasama yung 2 kubo na yon, at ito po yung kanyang bukirin. Malapit ng anihin. Ayan. So pasukin natin ito ba yung pinaka master bedroom? Ay, sa baba? Oo. So ito po yung siguro guest room siguro din to. Ay, sorry. Guest room. Ito po ay may 2 double deck. Merong aircon. Ayan po. At meron siyang ang tawag ba yung upuan na yan? Basta yun na yun. Yung nakakaalam. So ito po yung kanyang higaan dito. Double deck po siya. At kung tatanungin nyo kung anong size, kayo na po bahala kasi di ko po alam kung anong size niyan. Queen size lang. Queen size. Queen size tsaka single ano yun. Queen size tsaka ito siguro pang single. Medium size. Basta yun na yun. Nakailaw na. May ilaw na. May 2 salamin. Ayan po, ito po yung salamin po niya. Ay, isa lang pala. Kala ko salamin yung isa dun. Isa lang po yung salamin pala. Tapos ito po yung kanyang bintana. Okay. So, meron pong aircon. Ayan. Ganda ng property. Ganda ng bahay po niya. Container van na ginawang bahay. Ayan po. So, puntahan naman po natin yung mga kubo po doon para makita nyo po. Okay, so puntahan naman po natin yung kanyang mga kubo po doon sa bandaroon. Ayan. So, dito kami dadaan sa mga square na semento. Ayan po yung kanilang daanan papunta doon para pag umulan, hindi maputik. Dito ko dadaan. So, dito po sila nagtatanim ng mga gulay po nila. At ito nga po yung kanilang palayan. Ayan po, malapit na po anihin po yung mga yan. Mga ilang araw na lang po siguro maanihin na po. At yung nga po sabi ko ay ito po yung bakod. Nabakuran na po yung buong property. Kaya wala na kayong alalahanin sa bakod po niya. I-maintain nyo na lang po at magdadagdag na lang po kayo kung ano pa yung gusto nyo pong i-develop sa property po na ito. Ang lalaki ng mga bunga ng papayo. Dwarf na papaya. So ito yung unang fish pan. Boss, may laman to? Mga ilan yung laman? Ilan yung lahat yung laman nito? Ilan? 15,000 tilapia. Ayan po, may mga tilapia. So kasama na rin to sa bentahan yung mga tilapia. Okay, kasama na rin daw po yung mga tilapia sa bentahan. Ayan o. Kung may fireworks pa kayo dito. Ayan, so ito, papakainin po nila yung mga tilapia. Tignan nyo po. Ayan o. Wow, ang dami. Malalaki na rin po yung mga tilapia na siguro na sa mga 3 fingers o 4 fingers tapos no? Mga 3 fingers na. Ay, alak na yung mga iba dyan. Anak na. So matagal na rin ito. Matagal nang na ano to nilagay. Ay, ang laki no. Ang laki no, no? 8 months na. Nung na ano nyo. Ang laki no. Pwede na nga harvestin yung iba. Tapos yung mamaliliit pa, iwan na lang. So ito po yung kanyang pangalawang fish pan po dito. So farm resort po talaga ang property na ito. Ayun po. Ano ba tawag dyan boss oh? Alugbati ba yung tawag dyan oh?
Ano ba tawag dyan? Kangkong Bisaya o Balaino sa Ilocano. So ito po yung unang kubo. Ayun po. Pahingahan kapag ano po, tanghaling tapat. Oh, masarap matulog dito. Maglagay ka ng ano diyan, ng duyan. Ayan. So tingnan naman natin kung gaano karami ano dito. Madami rin talaga oh. So dalawang fish pan na meron pong laman na 15,000 na mga tilapia po. At ito naman po yung pangalawang kubo po dito. Meron din po siya ang tulay po dito para pag nagpakain ka, pwede po dyan, or pag namingwit yung ano, mag stay. So dito po, ito po yung pangalawang kubo. Naka solar din po yung kanyang ilaw. Tignan nyo po oh. Nagpapatubig po sila ngayon. So may mga tubigan po itong, may tubig po mga tumpalayan po nila. Tignan nyo po yung view po dito nung ano, nung sa may residential part po niya, sa may pinaka resort po niya. Ayan po, yun po yung mga manggahan po niya. At ito nga po yung boundary po. Kung nakita nyo may bakod na palibot, yan na po yung boundary po ng property. Ayan. So, okay. So hanggang dito po muna. At kung may katanungan po kayo sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-view sa property nito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.